Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another busy day and kita nyo naman sa aking munting table na ang daming ganap at nakalapag na bougainvillea varieties. Dahil for today's episode ay ibabahagi ko ang ilan sa mga tips or helpful tips sa pag-aalaga ng mga bougainvillea plants. And disclaimer lang, baka isipin nyo, I am not an expert but ang ibabahagi ko is based on my experiences sa pag-aalaga ng bougainvillea and yung mga ways na ginagawa ko na natutunan ko din sa ibang mga bougie lovers and propagators. Kaya naman, dyan lang kayo at panoorin mo itong video na ito at sabay tayong matuto. This is my flowering cherry blossoms mahara and some of the flowers niya ay lantana at hindi na magandang tingnan. At para mas gumanda at mag-bloom ulit ng panibago, ang tip number 1 ay ang gawin natin ay yung flowering mahara bougainvillea is to remove yung mga old flowers. Para sa kaalaman ng lahat, ang mahara flowers ay hindi po yan nalalagas agad-agad kahit na old na. Kaya manual na tinatanggal ang mga yan para maglabas ng panibagong flowers yung mga mahara bugis natin. Also, ang mahara ay sa flowers niya habang tumatagal naglalabas pa ng bagong flowers. And isa sa mga characteristics ng mahara is matagal ang bulaklak gaya nga ng sabi ko kanina at hindi nalalanta agad-agad tapos kumpol ang mga ito. And itong si cherry blossom mahara ay sobrang ganda nito kasi the more na mas babad siya sa araw ay mas naglalabas siya ng pink color sa flowers niya. This variety is my green leaf na cherry blossom mahara and meron akong variegated nito. And I am not sure yung ID pero SF cherry blossom ata yon. Alam nyo ba yung ID na yon? And let me know kung ano yon. And sa collections ko ng mahara bougainvillea, medyo madami-dami na din. To name yung iba, una na dyan si cherry blossom mahara na green leaf, yung variegated cherry blossoms, Aussie Gold mahara, Aussie Gold variegated mahara, Los Baños mahara, green leaf, and yung light pink, then andyan din yung light pink mahara na variegated. At yung orange green leaf, SF orange mahara, Nova orange, red and Aussie red mahara. So yun, yung first tip is removing all old flowers and bracts para maglabas ng bulaklak ulit. And another tip na ipapakita ko is removing the old flowers pero through trimming naman. And this is my green leaf king opal and ang dami niyang old flowers and the last time napakita ko sa inyo yung ganda ni king opal green leaf nung panahong fresh pa yung mga flowers niya. And si King Opal matagal din malanta at malagas ang mga flowers niya kasi kaya mainam na i-manual na tanggalin din. Yung trimming na gagawin ko for King Opal is i-cut yung mga sanga kung saan galing yung old flowers. Yung reason naman na need i-trim is para maglabas ng panibagong mga sanga para sa mas bagong flowers. And trimming is very effective guys if gusto nyong mas lalong gumanda pa ang bougainvillea nyo. And kung makikita nyo sa mga grafted bougies, the more na itrim sila, the more na nagmamaganda. And when I say nagmamaganda, aside sa nami-maintain yung form and look nila, naglalabas pa sila ng mas maraming bracts and flowers and new branches. At bago tayo magpatuloy and while nagtitrim ako ng mga book cuttings and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea care.
And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And right after nating itrim yung mga sanga, syempre di mawawala ang ating Urea 46 na fertilizer. And gaya nga ng sabi ko sa previous videos ko, itong si Urea 46 is high in nitrogen content na mabisa para sa pagpapalash at pagpaparami ng mga sanga sa mga bougainvillea or ng ibang mga halaman. This is very effective, guys. After trimming, lagyan nyo ng ganito para mas gumanda pa siya lalo. Ito nga palang si King Opal, kung hindi nyo matatanong, ay isa sa mga paborito kong varieties and I'm very vocal sa mga previous videos ko. Ito ay nasa 4 years na sa akin pero hindi pa ako binibigo. Yearly yan, nagpapakitang gilas sa ganda, pero in general, Opal and Flame series ay super ganda ng mga varieties na yan. Kaya better na magkaroon kayo ng mga ganyan sa mga collection nyo ng bougainvillea. And reminder lang din, huwag lagyan ang bougainvillea ng fertilizer pag flowering na kasi maglalagas ang mga flowers niyan. Itong Urea 46 ay pwede lang after trimming or pag wala pang mga flowers. Yung next naman natin is same process pa rin naman ang gagawin natin like King Opal Greenleaf, but this time si Variegated Red Tanglong naman, which is trimming after flowering then fertilize naman. Itong Variegated Red Tanglong ay first time niyang mag-flower under my care and sobrang nagmaganda siya kasi ang dami niyang flowers na nilabas. Lahat ng sanga niya ay nagkaroon ng flowers. And na-share ko sa inyo yung flowers niya sa unang video ko ngayong taon na collection of flowering bougainvillea. At sobrang ganda niya, promise. And ito lang ata yung tanglong variety na meron ako sa aking garden. And there are so many colors ng tanglong and I am thinking na i-collect ko yon lahat soon. Kayo ba guys? May mga bougie varieties din ba kayo na kino-collect? And ito pala si Flame Red Greenleaf, and siya naman yung nasa next tip na pwede nyong gawin is hard pruning or hard trimming. Sa activity na ito ay trimming kung trimming ang gagawin, tapos lagyan ng fertilizer na rich in nitrogen, which is urea. Yung hard pruning is very helpful pag gusto nating magpanibago ng mga sanga ang mga bugis natin. This process, it will induce new growth by removing yung old branches para siyang magpapanibago ng mga sanga na para sa future flowers. May ginawa akong video na ito na nag-hard prune ako kasi hindi na maganda ang look at hindi na naglalabas ng bagong sanga. Then after doing that, sobrang naglabas ng madaming new branches and mas naging healthy pa yung plant. Now, sobrang dami ng varieties na Flame and King Opal, and to name a few, sa garden ko ay si Flowering Ruby Flame Greenleaf na naka-recover from past typhoons na nagdaan, yung Variegated Flame Red ko na na-feature ko in one of my shorts videos, at nakakasad kasi namatay yung Variegated King Opal at Variegated Ruby Flame ko na gawa ng matinding ulan. Ang laki pa naman ng ang mga yon. Tapos maganda din yung White Flame na in transit and yung Variegated White Flame na wala pa ako until now. So ayun, madami pag White Flame and Opal series na pwede nating i-collect na wala pa ako until now. In short, madami pa akong kailangang i-collect at bilhin. Charot! After maglagay ng fertilizer, huwag nating kalimutan na diligan ng tubig para mas mabilis ma-absorb yung nutrients and iwas sunog na din.
Tapos yung gagawin naman natin dito sa old branches na pinutol natin coming from the red flame green leaf ay itatrim naman natin dahil through the tusok-tusok method. So hindi na siya ICU kasi sobrang magugulang naman na siya. And kaya itusok-tusok na lang kasi matitigas naman na yung cuttings at hindi na siya yung sobrang bata na kailangan pa ng ICU. So, tutusok-tusok na lang natin. Mas madali din kasi silang mabubuhay pag kahit na walang ICU. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!